puntahan naman po natin ang isang miyembro ng Church of Christ mula sa Belgium. Magandang araw po sa inyo dyan sa Belgium. Kapatid na Susan, tuloy po kayo. Magandang araw po, Brother Daniel. Kapayapaan po ang sumaating lahat, mga kapatid. Ito po tanong ng aking kamag-anak. Magandang araw po, Brother Eli at Brother Daniel. Hingi po sana kami ng payo mula sa inyo. Ang tanong ko po ay ganito. Kami po ay nagsasama na at mayroon na rin po kaming anak. Kasalanan po ba sa Diyos kung kami ay magpapakasal sapagkat kami ay magpinsang buo? Kasi po dito sa Pilipinas ay hindi pwede. Does God condemn these people in those current situation? Paano po kung magpapakasal kami sa ibang lugar o sa ibang bansa? Malalabag po ba namin ang kautusan ng Diyos kagaya ng nakasulat sa Roma 13:1-7? Maraming salamat po sa Diyos. Salamat din, kapatid. Kapatid, masela ng sitwasyon mo, no? Tatapatin kita. Labag sa kalooban ng Diyos na mag-asawa sa kamag-anak na malapit. Labag yan kapatid. At yan ay hindi pinahihintulot ng Biblia. Ngayon, ang isang punto, dapat maintindihan nyo, maselan po ito, baka ito ay babuhin ng ating mga kaaway. Ang punto, ginawa mo yan, kapatid, hindi mo alam buong katotohanan Pag ang isang kasalanan nagagawa na hindi mo alam ang buong katotohanan, mapapatawad yun Gaya ng mga kasalanang nagawa ni Pablo sa 1 ng Timoteo, versikulo 13. Bagaman ng una, ako'y naging mamumusong at manguusig at mang-aalipusta. Gayon may kinahabagan ako sapagkat yaoy ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Yan, meron ka nagagawa dahil wala kang pananampalataya, nagawa mo mabibigat yung ginawa ni Pablo, mamumusong. Sa Biblia, walang patawad yung mamusong Mamumusong ka sa Diyos, hindi pinapatawad yon kung alam mo. Pero kung hindi mo pa alam, gaya ni Pablo, yun ay ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Kaya napatawad siya. Alam mo kapatid, meron lumapit sa akin nung araw. Ay, ganyan ang kalagayan, magpinsang buo. Anak sila ng magkapatid. Lumapit daw sila sa iglesia ni Manalo, sa Born Again. Ayaw silang tanggapin dahil magpinsang buo nga sila pwede nyo ba kaming tanggapin, Brother Eli? Sabi ko, sabi ni Kristo, ang lumalapit sa akin sa anumang paraan, di ko pwedeng itaboy. Nakasulat yun sa Juan, no? Na kapitulo 6, versikulo 37. Kapatid na Daniel. Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin. At ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Kahit nga magnanakaw sa buong buhay niya tinanggap ni Kristo yung nakasama niya sa krus. Walang ginawang mabuti yun, magnanakaw lagi yun Kaya ang tag nun, magnanakaw Kaya nga nahatulan ng kamatayan yon under Roman and Jewish law. Napakasamang tao nun. Pero hindi itinaboy ni Kristo Kaya kung ano ba, lumalapit ka sa akin, kapatid, hindi pwede naman kitang itaboy. Ngayon, ang sabi raw nung Pentecostal at saka Iglesia ni Manalo, dun sa kapatid, pwede ko kayong tanggapin, pwede kayong bautismuhan, pero maghiwalay kayo. Sabi ko, gago rin yung pastor na yun.
Biro mo, 6 ang anak ng mag-asawa, maliliit pa yung iba. Paghihiwalayin mo, di lalo ngayon magkakasala yan. Bakit? Pag pinaghiwalay mo yan, bata pa naman sila. Ang mangyayari, maghahanap yung lalaki ng kapartner. Maghahanap naman din yung babae pagka nahihirapan na. Ang mangyayari, gagawa ka ng 4 na kalunyero. Mangangalunya silang 4. Bakit? Kasi pinadami mo lalo ang kasalanan ng tao. Pinahiwalay mo, may anak, pati mga anak mapapabayaan. 6 na anak mapapabayaan. Masisira ang pamilya. Sabi ko, sa akin kapatid, hindi kayo dapat maghiwalay. Total, nagawa yung kasalanan dahil sa kawalan yung aral. Kasi ganito ang nun kapatid, ang sitwasyon. Magpinsan silang buo, di nila alam. Magpinsan silang buo, di nila alam. Kasi yung isa, parang ipinamigay nung magulang dahil mahirap sila. Dumaan ang mga panahon, hindi nila kilala ang isa't isa. Nagtatrabaho sila. Nagkagustuhan, nagkaroon na ng anak, nakadalawa na, okay lang. Tapos, nung umuwi sa Pilipinas, nagkadiskubrihan na magpinsang buo. Hindi naman nila sinadya yung kanilang nagawa dahil alam mo naman ng tao kasi pagka nagkagustuhan sa isang bansa na hindi naman sila magkakilala, siyempre hindi ka naman magtatanong, hoy, kamag-anak ba kita? Siyempre pag nagustuhan mo, hindi mo tinatanong yun, ano? Ngayon, na gano'n na nangyari. Nung umuwi sa Pilipinas, meron na silang 2 anak natuklasan nila. May 6 ng anak natuklasan nila, magpinsan pala sila. Pinaghihiwalay nung pastor, sabi ko, gago rin yung pastor na yun. Kiraulo nun. Hindi nakakaintindi ng ginagawa. Sabi ko, sa akin, matatanggap ko, sabi ni Kristo kasi, ang lumalapit, hindi niya itataboy sa anumang paraan. Pwede po ba kaming magpakasal, Brother Eli? Bakit hindi? Hindi, magpakasal kayo kung saan kayo pwedeng magpakasal. Kung ayaw sa Pilipinas, pwede naman sa ibang bansa. O kaya, kung hindi kayo ikasal ng kahit sino, ikasal kayo sa iglesia. Sabi kong gano'n. Natuwa yung tao. Kasi, mapapatawad naman kako yan sa bautismo. At ang sirkumstansya, hindi nyo sinadya. Nagkagustuhan kayo, nagsama kayo, nagkaroon kayo ng mga anak na hindi nyo alam na kayo magpinsang buo. I-apply ko to sa'yo, kapatid. Hindi mo pa naman alam ang aral. Kung naganap yan sa inyo, hindi nyo alam ang aral, di pa kayo nakakarinig ng doktrina, gaya ng narinig nyo na ngayon, matatanggap kayo, mapapatawad kayo ng Diyos. Yun ngang mas malalaking kasalanan na patawad ng Diyos Umuunawa ang Diyos at ang Diyos ayaw niya nung gagawa ka pa ng mas masama. Kasi pag pinaghiwalay mo yung 2 nagkapangasawahan na magpinsan, 6 na anak mapapabayaan. Maghahanap uli yun. Yung babae maghahanap, yung lalaki maghahanap uli. How will you guarantee na hindi na maghahanap? Maghahanap yun. Pag naghanap yun, mag-aasawa sa iba yun, mangangalon niya yun. At yung isa naman, ganun din. 4 na kayong na-impyerno. Kaya mas mabuti pa na ihingi ng tawad sa Diyos. Naiintindihan naman ng Diyos. Ang katunayan, si Abraham, ang kanyang asawa, ay kapatid niya. Ang amang Abraham, na kinikilala nating lahat na isang taong matuwid, ang napangasawa niya, kapatid niya. Kaya, hindi naman grabing kasalanan yon. Kasalanan yon yung nagawa nyo, pero may patawad yon. At kung pinapatawad, hindi mo dapat iwan yung asawa mo. Hindi mo dapat iwan ang pamilya mo. Sana naunawaan mo. Maselan niya na, kapatid na Susan. Baka yan, gamitin pa nga ng mga kaaway natin para tayo siraan. Pero sira ulo nila pagka siniraan tayo. Naunawaan mo ang sagot ko, kapatid? Crystal clear po, Brother Eli. Maraming salamat po sa Diyos.
Salamat sa Diyos. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon. Patawarin kayo sa bautismo. Salamat po sa Diyos at tuloy po tayo dito naman po sa Pilipinas.